Sumiklab ang impyerno matapos suspindihin ng kanang panig na nahalal sa Colombia ang transisyon dahil sa tangkang kudeta ni Petro. Lalong lumala ang krisis pampulitika sa Colombia nang agad ipatigil ng bagong Pangulo Abelardo de la Espriella ang transisyon ng pamahalaan ni Gustavo Petro. Mula sa mismong sandali na halos 13 milyong Kolombiano ang sumama sa akin para talunin siya. Siya at ang kanyang taw-tauhang pampulitika, sina Petro at Cepeda, ay sinimulan na ang kanilang plano B para manatili sa kapangyarihan ng tuluyan anuman ang halaga. At gusto nilang gawin ito sa pamamagitan ng kudeta. Tumindi pa ang plano nitong mga oras. Si Pangulong Petro sa pag-aangkin ng mga kapangyarihang tanging sa ensyang panghalalan lamang ay hindi pinansin ang aking pagkakahalal at ang aking opisyal na kredensyal bilang halal na Pangulo. Dumating ang desisyon matapos tanggihan ni Petro ang panalo ng kanan sa ikalawang ikot noong Hunyo 21 at matalo si Ivan Cepeda sa halalan. Nagbabala na maari siyang manguna sa mapayapang pagsuway sibil kung hindi matutugunan ang kanyang mga hinihingi. Ibig sabihin nito ay hindi kinikilala ang autoridad ng isang tao na hindi tumutugon sa pagtatanggol ng pambansang soberanya. O ibig sabihin ay malinaw na malinaw, mapayapang pagsuway sibil. Hinanyayahan at hinihikayat ko ang milyon-milyong botante na nagtiwala sa akin na gawin din iyon. At kung hindi matupad ang aking inihahayag ngayon, natanggihan nila sa mapayapang paraan ang anumang utos. Anumang kautusan o mandato mula sa sinuman na hindi tumutugma sa pagiging tagapangalaga at tagapagtanggol ng ating saligang batas. Nagkaroon ng tensyon sa Colombia habilang transisyon para sa paglilipat ng datos, ministeryo at impormasyon sa bagong pamahalaan ay nauwi sa pagtatalo kung sino ang may kapangyarihan matapos ang halalan. Inakusahan ni Abelardo sina Petro at Cepeda, nakapituko sa kapangyarihan at ginagamit ang isyu ng pandaraya para pigilan ang inaugurasyon sa Agosto 7, 2026. Binanggit ni Petro ang mga irregularidad, nulit wala pa rin nailalabas na ebidensyang kayang pabagsakin ng opisyal na resulta ng halalan. Nakikita ito ng kanan bilang isang mapanganib na maniobra. Lalong tumindi ang babala dahil sa dikit na resulta ng halalan. Sa apatinaputiciem, anim naput, anim para Abelardo, apatinaputi valor, pitumpo para Cepeda, exactum uri ng lamang na kadalasan, sinusubukan ng kaliwa na gawing kaguluhan kapag natatalo sila. Paano pipigilan ni Abelardo na maging daan ng kudeta ang transisyon? Ikukwento ko sa iyo lahat ng yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nagpasa si Abelardo de la Espriella na itigil ang transisyon dahil, ayon sa kanya, hindi pwedeng makipag-usap sa mga taong sinusubukang bastusin ang konstitusyonal na kaayusan. Tinawag ng nahalal na Pangulo na korap ang papalitang gobyerno at sinabing tungkulin niyang protektahan ang interes ng Colombia. Tinitiyak ang seryoso, transparent at paglilipat ng kapangyarihang nagsisilbi sa mga mamamayan. Si Petro ay umuusbong na tirano na gustong manatili sa kapangyarihan kahit ano paman. Ngayon, bilang inyong nahalal na Pangulo, pinagtitibay ko ang matagal ko nang sinasabi sa maraming taon. Ang sinasabi ko ay hindi na lang basta pagsusuri o simpleng opinyon. Isa na itong konkretong realidad na lubos na nahahawakan. Mula ng halos 13 milyong Kolombiano ang sumama sa akin para talunin siya at ang kanyang taw-tauhang pampulitika na sina Petro at Cepeda, agad nilang sinimulan ang plano B para manatili sa kapangyarihan anuman ang kapalit. At gusto nilang gawin ito sa pamamagitan ng kudeta. Lumakas lalo ang plano nitong mga oras. Si Pangulong Petro sa pag-aangkin ng mga kapangyarihang tanging para lamang sa ahensiyang pang-eleksyon ay hindi pilansin ang aking pagkakahalal at ang aking opisyal na kredensyal. Bilang halal na Pangulo. Natanggap ang mensahe sa social media. Sa panahong ang transisyong pampulitika ay nadungisan na ng mga akusasyon, mga hinihingi at banta ng mobilisasyon. Ang transisyon ay para mailipat ng papalabas na gobyerno sa papasok na gobyerno. Ang datos mula sa mga ministeryo, kalagayang piskal, kontrata, panganib at prioridad.
Hindi ito pabor, tungkulin ito ng Estado. Kapag sinuspinde ni Abelardo ang usapan, tinatanggihan niyang sumama sa palabas kung saan ang natalong gobyerno ay nag-aalok ng kapangyarihan, pero kinukwestiyon ang lehitimidad ng nanalo. Ang pagkapanalo ni Abelardo ay dikit, pero ang dikit na panalo ay panalo pa rin. Ayon sa paunang bilang, halos lahat ng mesa ay nabilang na at ang kandidatong makakanan ay lamang ng mas mababa sa 1% kay Ivan Cepeda. Ang boto ng mga Kolombiyano sa labas ng Colombia ay naging mapagpasya at ito ay lehitimong boto. Ang pagboto ng mga Kolombiyano sa labas ng Colombia ay nagbigay ng malaking kalamangan kay Abelardo. Mahigit 177,000 ang lamang ng boto sa grupong ito, bilang na nagpapaliwanag ng malaking bahagi ng huling agwat. Diyan nagsisimulang maging mabigat ang naratibo ni Petro. Sinubukan ng papaalis na presidente na magdulot ng pagdududa sa mga palabas na salik. Binanggit ang pandaraya at iniuugnay ang panalo ng kanan sa mga algorithm na inuugnay sa California at pribadong kumpanyang intelihensya sa Israel. Hindi pwedeng gawing basehan ng pagpapawalang bisa ng eleksyon ang paratang na walang matibay na ebidensya. Pinahina ng mga internasyonal na tagamasid ang teorya ni Petro. Pinuri ng misyon ng Unyong Europeo ang pagiging bukas at episyente ng bilangan habang inilarawan ng Carter Center ang sistema ng pamamahala ng resulta bilang mapagkakatiwalaan, bukas at nasusubaybayan. Hindi nito pinipigilan ang pagsusuri ng formal na reklamo, pero nilalabanan nitong magamit ang pampulitikang pagdududa para guluhin ang panunumpa na nahalal na Pangulo. Pumasok si Ivan Cepeda sa krisis na mas nagpabigat sa sitwasyon. Inanunsyo ng senador mula kaliwa na maaari siyang mangguna sa mapayapang sibil na pagsuway kung hindi susundin ni Abelardo ang mga kondisyon bago ang panunumpa. Ibig sabihin nito ay hindi pagkilala sa awtoridad ng isang tao na hindi tumutugon sa pagtatanggol ng pambansang soberanya. Linawin natin, mapayapang sibil na pagsuway. Inanyayahan at hinihikayat ko ang milyon-milyong botante na nagtiwala sa akin na gawin din ang pareho. At kung hindi matupad ang aking inihahayag ngayon, natanggihan nila sa mapayapang paraan ang anumang utos. Anumang kautusan o mandato mula sa sinuman na hindi tumutugon sa pagiging tagapangalaga at tagapagtanggol ng ating konstitusyong pampolitika. Tulad ng itinuturo sa atin ng sibil na pagsuway kapag ang batas, mga institusyon o autoridad ay sumasalungat sa moral na konsensya. Kabilang sa mga hinihingi ay ang pagbitiw sa pagkamamamayang Amerikano ng nahalal na Pangulo, mga garantiya tungkol sa pambansang seguridad at soberanya ng hudikatura. Ang pagtatapos ng tinatawag niyang pampulitikang pag-uusig at ang proteksyon kay Gustavo Petro laban sa anumang tangkang ekstradisyon. Sa praktika, ginawang kondisyon ni Cepeda ang pagkilala sa politika ng bagong pamahalaan ayon sa hinihingi ng natalong grupo. Sabi ni Abelardo, walang mapayapang paglaban kung ang layunin ay bigyang katwiran ng kudeta. Para sa kanya, sina Petro at Cepeda ay gumagamit lang ng magagandang salita para itago ang balak nilang manatili sa kapangyarihan o magsabotahe sa bagong pamahalaan kahit bago pa ang panunumpa. Pinalala ni Gustavo Petro ang krisis sa pagsasabing hindi niya kinikilala ang lehitimidad ng pagkapanalo ni Abelardo. Sa anumang seryosong demokrasya, ang paalis na presidente ay dapat tiyakin ang katatagan ng mga institusyon hanggang sa huli. Ang nakita ay kabaligtaran. Sumali si Petro sa tunggalyan elektoral bilang direktang kalahok, sinuportahan ang kwento ng pandaraya ng kanyang kampo at pinalaki ang kawalan ng tiwala sa sensitibong panahon ng pagpapalit ng kapangyarihan. Gusto ng kanan na makuha ang kapangyarihan na may buo ng grupo, malinaw na adyenda at handang harapin ang pamana ni Petro mula simula. Pinili ni Abelardo ang retiradong general na si Jorge Eduardo Mora para pamunuan ng depensa at nangako magkakaroon ng pagbabago laban sa mga ilegal na armadong grupo, kalakalan ng droga, ilegal na pagmimina at panghingikil. Ang unang gawain ng grupong ito ay bawiin. Simula pa lang sa ikapitulong Agosto ang lahat ng pribilehiyong ibinigay ni Petro sa mga grupong narkoterorista. Ang pinakanakababahalang sitwasyon sa lahat ay ang sapilitang pagre-recruit ng mga menor de edad. Isa sa pinakamalalaki at pinakakakilakilabot na trahedyang makatao na kinakaharap ng Colombia sa kasalukuyan. At ang pagtaas nito sa ilalim ng pamahalang ito
ay labis na lumala at labis na nakakabahala para sa buong bansa. At bukod pa dyan, di ba, ginawa ng gobyerno na parang hindi nakikita ang problemang ito. Hindi mapapatawad ang krimeng ito at hindi dapat palampasin o pahintulutan ng gobyerno kahit sa ngalan ng WAD na kapayapaan. Ang nakataya dito, mga mahal kong kababayan, ay ang seguridad ng mga rehiyon, ang tiwala sa mga institusyon at higit sa lahat, ang buhay at kinabukasan ng libu-libo mga bata at kabataan. Tinatanggihan ng bagong gobyerno ang malawakang pulisya ng negosasyon ni Petro na tinatawag na Paz Total at nangangakong ipagpapalit ang mga konsesyon para sa autoridad. Kikilos muli ang Estado laban sa mga namamayani sa teritoryo, nananakot sa tao at gumagamit ng dialogo para ipagpatuloy ang krimen. Para sa mga kritiko, ang Paz Total ay simbolo ng kahinaan ng Estado. Nanghako si Abelardo na bubuwagin ang modelong ito at ibabalik ang mga kautusan laban sa mga kriminal na dating pinoprotektahan ng mga usapang politikal. Ang pagputol na ito ang napapaliwanag kung bakit gusto ng kaliwa na gawing mas mabigat ang pag-upo sa pwesto. Ang pagkapanalo ni Abelardo ay hindi lang basta papapalit ng pangalan sa palasyo. Ipinapakita nito ang pagtanggi sa politikang iniugnay ng maraming Kolumbiano sa pag-usbong ng mga armadong grupo at pagkawala ng kontrol sa teritoryo. Makikita rin ang tensyon sa relasyon sa Estados Unidos. Ginawang isyu ni Cepeda ang pagiging Amerikanong mamamayan ni Abelardo na napapahiwatig ng panganib sa soberanya ng Colombia. Pinalakas ni Petro ang hinalang may panlabas na impluensya. Tinutukoy ng kaliwa ang tagumpay ng kanan bilang dulot ng dayuhang panghihimasok. Napagpasyahan ng eleksyon sa boto, kabilang ang boto ng mga Kolumbiano sa labas ng bansa. Hindi dapat ituring na mas hindi gaanong Kolumbiano ang mga botanteng bumoto laban sa proyekto ni Petro. Sa pagpasok ng Hulyo, may tanong ang Colombia na bumibigat sa buong reyon. Tatanggapin ba ng kaliwa ang pagkatalo kung hindi nila makuha ang nais na resulta sa halalan? Salamat sa panonood hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng totoong impormasyon. Ang iyong ambag ay tumutulong sa aming papapatuloy.